So yun po mga Kalingap, magandang araw po sa ating lahat at welcome back po sa aking YouTube channel, Kalingap Rain. Alisin ko na yung sombrero ko kasi hindi masyadong kita. So yun po mga Kalingap, dito kita pala. So yun po mga Kalingap, welcome back po sa aking YouTube channel. And ngayon po gabi na, halos alas 12 na po ng madaling araw. And may nangyari lang po kasing hindi inaasahan. Yung phone po natin na ginagamit, and phone din siya ni Bibi Ray kasi si Bibi Ray po talagang gumagamit doon. And then siya din po yung ginagamit ko pang edit. And then nandun din po yung mga details ko sa trabaho, sa YouTube, at kung ano pa man po yung mga importanteng bagay po. Bali, nawawala po yung phone ko and nahulog po siya. Actually na ano pa din po ako eh. Nalilito pa din ako, na natutulala pa din po kasi hindi pa rin po makapaniwala na mangyayari po yun. Hindi ko din po kasi inaasahan. Kakagaling lang po namin basketball with K-Boys po and Kalingap Rab nila Edu po. And may binili lang po ako sa 7-Eleven, and nung pauwi po ako, hindi ko inaasahan po na nakabukas pala yung bag dun sa motor po. So habang nagmumotor po ako, nahulog po yung phone. Pero ang pinagkakataka ko talaga po is nakuha ko pa po yung case. Pero yung phone mismo po is wala na. Kaya nga ngayon po makapansin, nasa sakin po ako, medyo natutrauma tuloy ako na maglagay ng gamit sa motor. Actually dapat may bag na din po ako, dapat nilagay ko na sa bag eh. Siguro wala din po ako sa tawag nito, sa katinuan kasi pagod din po. Hindi na po ako nakapag-isip ng maayos, kaya dapat dito ko talaga nilalagay po yun. And ngayon po nasa sasakyan po tayo para pumunta po sa police station. Gusto ko po siyang i-report kasi in case po baka may magbalik po, or baka may CCTV po dun sa pinagkahulugan po nito. Kasi ang nahulugan po guys nitong phone is sa gasolinahan po. Dito po sa may Fairview, sa labasan po nila Kalingap. Medyo malapit na po siya sa bahay. And then nag-alam na lang po ako nung paliko na kasi may nakalaylay na po dito sa may bag po. And wala na yung phone. So balik po ako. Nung pagbalik ko po, nakita ko po yung case, nasa may tapat lang po mismo ng gasolinahan. So maliwanag po siya, kitang kita. Pero yung phone po wala na. So pagbalik ko po nun, diretso uwi na po ako. And then sabi ko kay Mrs. po, tawagan. Natatawagan pa po siya guys, natatawagan siya. And sumasagot daw, pero pagkasagot, pinapatay. And then may time daw na sinagot daw yung, tumawag daw yung phone na yun, yung number dun sa phone na nahulog po. Tumawag daw, pero pinapatay din po ulit. And then nung mga 10 minutes po ang nakalipas, hindi na po makontak. So kala ko makukuha na po siya, kaya hindi ko po siya nireport agad. Pero nung nagtagal-tagal, nakapatay na yung phone. Hindi ko din po kasi malocate yung location. So pupunta po ngayon ako sa police station para i-report po, and baka po magawa ng paraan. Siyempre hindi po tayo pwedeng kampante lang na walang gagawin, maghihintay na lang po ako na magtawag sa akin. Kasi may kutob din po ako na hindi na po ibabalik yung phone na yun. Kasi hindi na po matawagan eh. And ang rason bakit iniwan yung case, actually yung phone po na to, yung phone na yun na nawala, sobrang fit po nito. Hindi mo, kahit po mahulog siya, hindi po siya matatanggal dun sa phone. So sinadya po siya natanggalin, and then tinapon na lang po dun sa may kalsada. Hindi ko din po sure kung anong po nangyari, kung saan po talaga siya, or baka itinapon na lang po itong case. May nakakuha, sigurado po kami na may nakakuha kasi sinasagot po yung tawag namin. And then after 10 minutes hindi na po nasasagot. Kaya let's go guys, samahan na lang po ako sa police station para po mag-report. Malay po natin meron pong CCTV doon sa may gasolinahan, and makita po natin kung makikita kung sino po yung gumawa talaga, kung sino po yung naghulog nitong case na to. Nakakasad lang po kasi may mga importanteng
bagay din po kami, hindi lang po ako, kahit si Mrs. po, may mga importante po kami doon bagay na nakalagay. And syempre may mga picture and videos po doon kami nilabibiray ng mga pamilya ko po. So nakakalungkot lang po talaga. Actually kanina po na naging emotional na po tayo kasi napaka-importante po ng phone na yun. Lalo na po yun din po yung ginagamit ni Baby Rai. Nandun din po yung iba kong vlog na doon ko po talaga siya i-edit. Nakakalungkot lang. Pero yun po, i-try po natin sa police station baka in case po may mag-surrender, and i-note po natin. Kahit pa paano po magbibigay po tayo ng reward po. Siyempre, sa pasasalamat din po, di ba? Kaya, ngayon po ayoko po mawala ng pag-asa. Try ko po yung best ko para po makuha yung phone na yun. Nice. Natutulala na lang din po ako guys eh. So let's go po, punta muna po tayo sa police station. Hindi ko na din po siguro i-vlog yung sa loob nun kasi bilang respeto din po sa kanila. So punta po tayo. Ito na po guys ang police station. So yun guys, okay na po, nakausap ko na din po, nakapag-report na po ako doon. 8 ikot lang po ako. Na-report na po natin sa police po, and ang kinuha lang po ng details is yung unit, ano pong wallpaper, kulay, phone number ko po, and then actually may papunta na po doon na mobile. Habang nagbibigay po ako ng statement, may pumunta na po doon na police po para tingnan kung may CCTV po. Binigay na po natin yung details and then contact po natin in case po may mag turnover po or ibalik po yung phone natin, makakontak po tayo agad. And ngayon po, babalik po ako ulit dun sa may nakunan ko po nitong case. Balik po ako. Malay po natin may magbalik po, di ba? Ay, nakakasad. Pasensya na po kung medyo sad po ang ano natin, vlog for today. Gusto ko lang din po siyang i-vlog kasi baka po may bumalik. Wala, nakasadan talaga ako. Update ko na lang po kayo. Ayun guys, sayang hindi ko na videohan na nakasalubong na po natin yung yung mga pulis po na nakamobile po, and nasa gitna po kami ng kalsada. Bali, in-update bago po, malapit na po dito yung gasolina, and then nagkasalubong na po kami ng mga sir, mga pulis po. Huwag tayong mawala, hindi pa rin po ako mawawala ng pag-asa. Try ko po ulit kausapin yung nasa gasolinahan po, baka in case po may nakita siya. Hindi ko alam kung ano yung gagawin, pero let's go.
Dito na po guys. Dito po mismo nahulog yung isa lang natin. Yan, dito po mismo nakuha mismo yung ano, yung case po. Dito po mismo yan, dyan, dito po, yan, dito. And tapat lang po niyan is gasolinahan. Ito po. Pero yun nga po ay may CCTV. May CCTV siya. Sarado na po siya guys, so hindi ko na din po makakausap si kuya. Yun no. Gasolinahan. And dito lang po yung kila Kalingap Rab. Yan dyan. Dito po kila Kalingap Rab na yan. So wala din. So yun po. Dito na po mismo yun. And then yung mga 10 hakbang na lang po is papasok na po kila Kalingap Rab. So malapit lang po talaga siya dito. Lalo na po sa may sa amin. Nakakalungkot lang po. Wala na po tayong makakausap dito sa gasolinahan. Kaya ngayon po maghihintay na lang po talaga ako. And then bukas pong umaga balik po ako sa police station. Hindi ko nga po alam kung i-upload ko pa po ito. Nakakasad lang po talaga. Baka lang po kasi may makapanood po nito. Baka po may nakapanood po nito and kakilala niyo po yung nakapulot. Baka naman po. Then guys, salamat po sa pakikinig and sa panonood po ng vlog na to. Pasensya na po, malungkot po, pero may pag-asa pa rin po. Wait na lang po tayo sa report po or sa tawag po ng mga pulis. Baka po may mag-surrender po or magsauli po. Sana po, and try ko lang po talaga siyang tawagan. Grabe. So guys, bye-bye po. Maraming salamat po. See you sa live ko na lang po and update na lang po tayo. God bless po.